Hi everyone! For today's video ay magdi-discuss ulit tayo ng another 40 items para sa numerical reasoning. So meron ulit akong timer dito kasi kailangan sa civil service exam kailangan masagutan nyo ang bawat item ng dapat at least ano lang siya, at most 1 minute and 60 seconds. Bawat item dapat. 1 minute, 60 seconds. So itong 40 items, more or less, kailangan matapos natin ito ng mga 40 minutes. To be exact kasi meron pang 6 seconds na sobra yon, mga 44 minutes. Kailangan masagutan natin ito. So papakita ko sa inyo na kayang sagutan sa loob lamang ng 44 minutes ang 40 items. So magta-timer tayo. Ang questions ko nga pala ay nanggaling sa Pinoy Reviewer na FB group. Nakita ko ito sa mock test nila. Sasagutan natin itong numerical reasoning. Kung mapapansin nyo, 83 to 121 yung numerical reasoning, may 39 items. So dinagdagan ko ng isa, kumuha ko ng isa sa analytical reasoning. Kaya ang sasagutan natin ay numbers 83 hanggang 122. Eksakto yon na 40 items. So i-follow nyo na rin itong Pinoy Reviewer. Kinukuha ko yung mga numerical reasoning nila tapos sinasagutan ko. Okay? So ayan, follow nyo sila. Ang dami nilang free na reviewer. So let's start. So timer na rin tayo ng start na natin itong timer natin. Okay. Number 83. A tank can be filled by pipe A in 4 hours and pipe B in 6 hours. If both are open, how long to fill the tank? So ang formula natin para sa ganitong work problem, dalawa to, no? Pipe A and pipe B. Tinatanong if both are open, how long to fill the tank? So nagtulong sila, ang formula natin dyan ay 1 over A plus 1 over B equals 1 over X. So ito yung hinahanap natin. Or pwede rin T for together. So i-substitute lang natin yung given. Yung 4, yung rate ni pipe A. So we have 1/4 plus si B naman ay 1/6 equals 1 over X. So pwede tayong mag-butterfly dito kasi para makita natin, maipakita ko yung i-apply yung product over sum lang kasi yung shortcut dito. Pero tandaan yung product over sum dito lang din ang galing. 1 times 6 we have 6. Copy the sign plus 4 times 1 we have 4. Over the product 4 times 6 24 equals na siya sa 1 over X. Then pag inad natin to we have 10. 6 plus 4 10 over 24 equals 1 over X. Para masolve yung X, reciprocal lang natin to X over 1. X over 1, X na lang yon. Balik na rin natin ito, 24 over 10. So, therefore, ang value na ng X natin, X over 1, X na lang yan, equals sa 24 divided by 10 is 2.4. Letter A. So, kung mapapansin nyo, itong 24 over 10, yan na yung shortcut natin na product. Product over sum yan. Product over sum. Yung 24, saan ang galing yan? Sa 6 times 4 or 4 times 6, 24. Yung 10 naman ay 6 plus 4. Okay, so for number 84, the sum of 3 consecutive even integers is 72. What is the largest integer? May shortcut tayo dito kapag given yung sum. Ang sum ay 72. I-divide lang natin sa kung ilan silang consecutive. 72 divided by 3, ang magiging sagot ay 24. So automatic yung 24, ito yung middle. Ito yung gitnang number. Ang hinahanap natin, 3 consecutive even, so 24. Ang mga numbers natin, ito yung gitna, 24. So meron pa tayong 22 and 26. Ang hinahanap natin ay largest, kaya ang sagot ay 26. Letter B. So yan yung shortcut kapag given yung sum. Another way para sagutan ito ay mag-assign tayo ng X. X plus 2, X plus 4. Ito yung magiging first, second, and third. Tapos pag inad daw natin yan, ang sum nila ay 72. So therefore, pag inad natin tatlong X, so we have 3X. X, 3X, 2 plus 4, we have plus 6, equals daw sa 72. Solve for X, subtract 6 to both sides. So therefore, magkakaroon tayo ng 3X is equal to 72 minus 6. That is equal to 66. Pag dinivide natin both sides by 3, makukuha nating value ng X ay equal sa 66 divided by 3 is 22. So same answer, 22, 24, 26, 26 yung largest. So number 85, if 15% of a number is 45, what is 40% of the same number? So pwede logic na lang ang gamitin natin dito. Kasi yung 15% daw 45. Kung ang 15% ay 45,
Ang hinahanap natin 40%. O 40% yung hinahanap natin, no? Eh di another 15% tayo, equal na yan sa 45 ulit. So para makuha yung 40%, 15, kailangan lang natin ng 10%. Ilan yung 10%? So kung ang 15% ay 45, ibig sabihin yan, pag dinivide natin sa 3 parehas, ang 5% ay magiging 45 divided by 3 equals 15. Tapos ang 10%, doblehin natin. Ang 10% kung ang 5% ay 15, ang 10% ay 30. Therefore, ayan na, 15, 15, 10. So we have 30. Pag inad natin, 45 plus 45, 90 plus 30, we have 120. So letter A. 86, a train 200 meters long passes a pole in 10 seconds. What is its speed in kilometer per hour? So ang magiging speed natin dito, distance over, ito na yon, distance ay 200 meters divided by 10 seconds. So kailangan lang natin gawin dito, i-convert sa kilometer per hour. So pwedeng ma-simplify pa ito, no? 200 divided by 10, so magiging na lang siyang 20 meter per second. Convert lang natin sa kilometer per hour. So ang conversion natin, yung meter kailangan i-convert sa kilometer. So magiging 1,000 meters ay equal sa 1 kilometer. Times yung seconds naman nasa ilalim. So dapat yung seconds ay nasa itaas, tapos hour naman sa baba. Ang conversion natin sa 1 hour papuntang seconds ay 3,600. Kasi dalawang 60 yon. Okay, 1 hour, 60 minutes, 1 minute, 60 seconds. So therefore, evaluate na natin ito, cancel na natin yung meter, cancel na natin yung seconds, ang natira na ay kilometer per hour. So we have 20 times 3,600 over 1,000. The unit now is kilometer per hour. So pwede na tayo mag-cancel ng tatlong zero. Cancel din yung 1,000. Ang matira na lang 2 times 36, that is equal to 72 kilometer per hour. So letter D. Number 87, solve for x. Okay, so solve for x lang tayo. X plus 5 divided by 2. Ayusin lang natin. X plus 5 divided by 2 equals 2x minus 1 divided by 3. To solve for x, ang gagawin lang natin cross multiply. So we have 3. Unahin natin yung number lang. 3 times x plus 5 equals yung 2. Multiply natin sa 2x minus 1. So distribute. 3 times x, 3x. 3 times 5, positive 15, equals 2 times 2x, we have 4x. And then 2 times negative 1, negative 2. Pagsamahin natin yung transpose lang tayo, or pagsamahin natin yung lahat ng x, subtract tayo ng 3x to both sides para makancel ito. And then we have 4x minus 3x, x na lang siya. Yung negative 2 ilipat sa kabila, add 2 to both sides. So cancel na ito, 15 plus 2, we have 17. Letter C. Number 88, an investment of 20,000 pesos earns 6% simple interest annually. How much interest is earned in 3 years and 6 months? Okay, 3 years and 6 months. One month or 1 year equals sa 6 months or sa 12 months. Okay? So ibig sabihin, yung 6 months, ito ay kalahating taon. Okay, so gamitin lang natin yung formula ng simple interest. Ang formula ng interest ay equal sa PRT. Okay? P is the principal. Ito yung principal natin, yung pera na ininvest. 20,000 pesos, multiply lang natin sa rate. Ang rate natin ay 6%. So, in fraction, that is 6 over 100. And then multiply natin sa time. Ang time natin, 3 years and 6 months. So, ibig sabihin yan, 3.5. 3.5 years. Okay. So, cancelin lang natin yung tig-isang zero. O, tig-dalawang zero. Tsaka yung 100, cancel na siya. Multiply natin itong 200 times 6. 200 or 6 times 2 lang yon. 6 times 2, 12. 6 times 2, 12. May dalawang zero. So therefore, 1,200, i-multiply natin sa 3.5. Okay, so ngayon, i-multiply lang natin. Pwedeng i-distribute ito. 1,200 times 3, that is equal sa 12 times 3, 3,600. Plus, ito namang 1,200 times 0.5, kalahatiin natin, edi magiging siyang 600. Pag inad natin, we have 42, dalawang zero. 4,200, letter A. Number 89. If the ratio of A is to B is 2 is to 3, and B is to C is 4 is to 5, what is A to C? Kapag ganitong tatluhan, ang gawin lang natin dito, pag-isahin natin, A to B ay 2 is to 3.
Tapos dagdagan natin ng C dito. B to C is 4:5. Pangalawang row naman yan dito. So yung 4 to 5 dito natin ilalagay sa pangalawang row. 4 to 5, ang hinahanap natin A to C. Para magawa natin yan, kailangan pag-isahin natin ito. Etong first row, i-multiply natin dito sa 4. Parehas. Etong 2 tsaka 3, i-multiply natin sa 4 para ang objective natin maging parehas etong B. So 2 and 3 multiply parehas sa 4. Parehas sa 4, i-multiply lang ito. Parehas dito. 2 times 4, we have 8. 3 times 4 ay 12. Tapos ito ng mga second row natin, 4 and 5, i-multiply natin parehas sa 3. So 4 times 3, we have 12. And then 5 times 3, 15. So para magkaparehas na silang 12. Pag magkaparehas na silang 12, pwede na natin niyang pagpartnerin yung A and C. So therefore, ang ratio ng A to C ay equal sa 8:15, letter B. Next, the price of a laptop is increased by 20%, then decreased by 10%. What is the net percentage change? Lagi tayong magsisimula dito sa 100. Ililet natin 100. Tapos, increase natin by 20%. Increase by 20%, kaya 100 ang ginagamit kasi ang 20% ng 100 ay 20. So, mag-increase lang tayo, 100 plus 20, we have 120. Ngayon, i-decrease naman natin by 10%. Dito naman tayo sa 120, bawasan natin ng 10%. Ang 10% nitong 120, tanggalin lang natin yung 0 ng 120, magiging siyang 12. Pag sinubtract natin 120 minus 12, the answer is 108. Now, compare natin yung original na 100, naging siyang 108. So, ibig sabihin, may napadagdag na 8%. So, 8% increase, letter C. Number 91. A cube has a surface area of 150 square centimeters. What is its volume in cubic centimeters? So ang surface area ng cube, dahil cube yan, may 6 na face yan, 6 na face na square. So ang surface area ng cube ay equal sa 6 times area ng isang face ay s squared. Okay? So kung 150 ang surface area, substitute natin, masosolve natin yung side natin. So we have 6s squared, divide both sides by 6. Cancel na to, 150 divided by 6 is 25 equals s squared. So ngayon, para masolve yung s, square root of both side, ang length natin ng side ay square root of 25 is 5. Ngayon, kunin natin ang volume. So ang formula ng volume ng cube ay s cube. So therefore, we have 5 cube, that is 5 times 5 times 5. That is equal to 125 cubic centimeters, letter A. Next, what is the remainder when 3 to the 15 is divided by 5? So ito, pwedeng magkaroon tayo ng pattern dito kasi remainder lang yung hinahanap natin. So, umpisa tayo sa 3 to the 1. Ang remainder ng 3 to the 1, pag dinivide sa 5 ay 3. Next natin, 3 squared. Ang 3 squared, ang remainder niyan, kapag dinivide sa 5, ay magiging, ang remainder niyan, 3 squared is 9 divided by 5. So, magiging 4 ang remainder natin. Kapag next natin, 3 cube, ang remainder nito, magiging, ang 3 cube ay 27. 27, pag dinivide sa 5, ang remainder niyan ay 2. So next, kapag 3 to the 4th, ang sagot dyan ay 81. Pag dinivide sa 5, ang remainder niyan ay 1. So ito yung cycle natin. Pag naging 1 na, paulit-ulit na yan. Kapag ang next dito, 81, pag minultiply natin sa 3-an, magiging itong, ang last digit kasi na to magiging 3. So babalik dito. So ibig sabihin, pag remainder, pag dinivide natin yung 15 divided by 5, or R4, kasi ang cycle natin 4. Ang cycle natin 4. Paulit-ulit, ito yung remainder. 3, 4, 2, 1. Okay, so 3, 4, 2, 1 yung ang remainder natin. So dahil 15 yung exponent, i-divide natin sa 4, kunin lang natin yung remainder. 15 divided by 4, that is equal to 3. 3 times 4, 12, may remainder tayo na 3. So pag may remainder na 3, ito yan, papatak siya dito sa 3 cube. Remainder 1, remainder 2, remainder 3. Therefore, ang remainder natin ay magiging 2, letter D. Okay? Number 93. A worker can paint a room in 8 hours. With an assistant, they finish in 3 hours. How long for the assistant alone?
Okay, so formula lang ng work problem. 1 over A plus 1 over B equals 1 over T4 together. A worker can paint a room in 8 hours. So si A yan. Gawin natin 1 over 8 plus with an assistant, they finish in 3 hours. So yung assistant daw, pag may assistant, 3 hours, so 1/3. How long for the assistant alone? Ito yung assistant, ginawa nating letter B. So to solve for the assistant, ang shortcut lang dyan, o pag nilipat natin sa kabila itong 1/8, magiging siyang 1 over B is equal to 1/3 minus 1/8. So ang shortcut lang dito ay, ang shortcut para sa alone ay equal lang sa product over difference. Product over difference. Yun lang ang shortcut natin. So ang product, 8 times 3. Difference, 8 minus 3. So therefore, we have 8 times 3, 24, divided by 8 minus 3, 5. Pag dinivide natin, 24 divided by 5, ang shortcut ko lang dito ay divided by 10 times 2. So magiging 2.4 times 2, that will be 4.8. Letter B, 4.8 hours. Okay, so number 94, simplify 2 to the 4th divided by 2 squared. Gawin natin ganito yung pagkakasulat, 2 to the 4th divided by 2 squared. Apply lang natin yung law of exponent and then cube. So ito, since same base tayo ng 2, ang gagawin natin dyan ay subtract lang yung exponent. 4 minus 2. So 4 minus 2, we have 2 squared and then naka-cube pa siya. Then apply natin yung dalawang exponent. Kapag may dalawang exponent ang ginagawa, minumultiply. So 2 times 3, we have 2 to the 6. Ang 2 to the 6, 6 na 2, that is equal to letter D, 64. Okay? So 6 na to yan. 2 times 2 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32 times another 2, 64. Number 95. What is the probability of rolling a sum of 7 with 2 dice? Kapag dalawa yung dice, ang ating probability ng sum of 7, automatic ang denominator natin 36 kasi dalawa yung dice. Sa unang die, ang number of outcomes 6. Sa pangalawang die, ang number of outcomes ay 6. Kaya 6 times 6, 36 ang denominator. Ngayon, ilan yung sum of 7? Isa-isahin lang natin yung sum of 7. Ito yan. Meron tayong 1, 6, 6, 1. Meron tayong 2, 5, 5, 2. And then we have 3, 4. And then last is 4, 4, 3. Yan yung mga combination na makakakuha tayo ng sum ng 7. So therefore, 6 over 36 pag ni-lowest term equals sa 1/6. Letter A. So next, number 96, if x minus y equals 4 and x squared minus y squared equals 40, what is the value of x plus y? So dito pwede natin gamitin yung may formula tayo sa difference of two squares. Ang x squared minus y squared equal lang yan sa x plus y times x minus y. May formula tayo para dyan. Tapos alam natin, ang x squared minus y squared daw equal sa 40. So ito, palitan natin ng 40. Equals, given yung hinahanap natin x plus y. So ito yan, x plus y. Yung x minus y given, x minus y daw equals sa 4. So therefore, gawin natin itong 4. Para masolve yung x plus y, divide lang natin both sides by 4. Cancel this, therefore, ang value ng x plus y ay equal sa 40 divided by 4 equals 10. Letter A. 97, find the next number, 1, 4, 13, 40. Kunin lang natin yung pattern. Ano kayang ina-add dito? 1 naging 4 plus 3. 4 naging 13 plus 9. 13 naging 40 plus 27. Okay, so ayun yung pattern natin. Ito ay powers of 3 ito. Powers of 3. Yung 3 ay 3 to the first power. Ang 9 ay 3 squared. Ang 27 ay 3 cubed. So ibig sabihin, ang i-add natin ay 3 to the fourth. 3 to the fourth power, ibig sabihin niyan 27 times 3, 81. So pag in-add 40 plus 81 equal dapat sa 121, letter A. So next, how many degrees are in each interior angle of a regular hexagon? May direct formula tayo dito para sa interior angle ng regular dapat. Pag regular, ang formula natin dyan ay n minus 2 times 180 degrees divided by n. Okay? So yung n natin dito ay magiging regular hexagon, 6 sides. So magiging 6 minus 2 times 180 degrees divided by 6.
So pwede nang ma-divide agad ito. 180 divided by 6. Eksakto na agad ito sa 30. Tapos 6 minus 2, we have 4. 4 times 30, that is equal to 120 degrees. Letter B. 99. A car travels at 60 kilometers per hour for the first 30 kilometers and 40 kilometers per hour for the next 30 kilometers. What is the average speed? So ang formula ng average speed ay equal sa total distance over total time. Okay? Total distance over total time. Ang total distance natin given 30 kilometers tapos another 30 kilometers. So ibig sabihin 30 plus 30 kilometers parehas yan. Ang time naman natin 60 kilometers per hour for the first 30 and then 40 kilometers per hour for the next 30. So ibig sabihin, isolve natin yung dalawang time natin. Ang formula ng time ay distance over rate. So distance over rate, so magiging itong 30 over, ito yung rate, over 60. Plus 30 kilometers ulit, divide natin sa rate, so distance over 40 naman ito. Pero meron tayong shortcut para dito kasi parehas silang 30. So pag sinolve natin ito, o pwede mag-complex fraction lang tayo dito. 30 plus 30, 60. Tapos complex fraction tayo dito. Ito pwede na itong ma-lowest term, 3 over 6, that is 1/2. Ito naman, tanggalin yung 0, 3/4 na lang ito. So mag-complex fraction na lang tayo. Itong 1/2 multiply natin sa 2 parehas, magiging 2/4. Multiply sa 2 parehas. And then ito plus 3/4, magiging na siyang 60 over parehas 4. So 2 plus 3, we have 5 over 4. So ngayon, pwedeng isulat ito as 60 divided by 5 over 4. Apply natin yung KCF. Magiging siyang 60 times the reciprocal nito, 4 over 5. Magiging final answer natin, 60 divided by 5 is 12. Times 4, we have 48. So letter B ang tamang sagot, 48. Okay. Number 100, 2 to the x equals 32. What is x squared? O, isolve muna natin yung x bago yung x squared. Kapag meron tayong 2 to the x equals 32, kailangan i-express natin itong 32 as base of 2. So magiging siyang 2 to the x, ang 32 ay 2 to the 5th power. Dahil 2 to the 5th power, parehas silang 2, parang kinakancel lang yung 2, equate the exponent, magiging x equals 5. So ngayon, hinahanap x squared, edi square natin both sides. Therefore, ang x squared ay 5 times 5. The answer is 25, letter A. Number 101. Solve for x. Logarithm of x base 2 equals 5. O kailangan i-translate lang natin ito sa exponential. Ang katumbas ng exponential kapag given yung logarithm, magsisimula tayo sa base, papunta dito sa kabila, magiging siyang 2 to the 5th equals dito sa argument natin na x. So yan na yung value ng x. Ang value na ng x ay 2 to the 5th. Ang 2 to the 5th ay 5 2. Ang 5 2, 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 32 yan, letter C. So next, the area of a circle is 154 square centimeters. So given yung area, what is its circumference? Okay. So ang formula ng area ng circle ay pi r squared. Ang formula naman ng circumference ay 2 pi r. Okay. So given ang area ng circle 154. So equals sa pi r squared. So para ma-solve natin, given daw yung pi 22 over 7, no? So palitan natin. 154 is equal to, ang pi natin 22 over 7. And then we have r squared. Multiply natin both sides sa reciprocal nito, 7 over 22, para ma-cancel. Multiply both sides by 7 over 22. So pag minultiply 154 divided by 22, parang eksakto yun, no? Ilang 22 yan? So 110, 5 no? Yung 110, 5. So pag binrake natin yung 154, may 110, edi may 44 pa. So ibig sabihin 7. So magiging 154 divided by 2 ay 7. So 7 na lang yan, tapos 7 times 7, we have 49. 49 is equal to r squared. So square root of both sides, ang magiging value ng r natin, ay ang radius natin ay equal sa 7. Ngayon, kunin natin ang circumference, equal na siya sa 2 times pi. Again, ang pi natin ay 22 over 7. Tapos, ang radius natin, na-solve na natin na 7. So, therefore, makakancel lang itong 7. 2 times 22, the answer is 44 centimeters. Letter A.
Number 103. A cyclist travels 45 kilometers uphill in 3 hours, then returns the same 45 kilometers downhill in 1.5 hours. What is the average speed for the entire trip? So again, average speed ang hinahanap. Ang formula ng average speed ay total distance over total time. Okay. So alamin natin yung total distance dito. Total distance 45 kilometers and another 45 kilometers. So 45 plus 45. And then over total time. Total time 3 hours and 1.5. So i-add lang natin 3 hours plus 1.5. Magkakaroon tayo ng 45 plus 45 is 90 kilometers yan. And then 3 plus 1.5 we have 4.5. Ayun, so eksakto ito. Dahil decimal lang denominator, move ng isa, magiging siyang 900 over 45. So therefore, eksakto itong 90 divided by 45, that is 2. May 0 pa, kopyahin na lang natin. Ang average speed ay 20 kilometers per hour, letter A. So next, a shirt originally priced 850 pesos is on sale for 15% off. How much is the discounted price? Okay, so ito yung favorite kong technique, yung ginagawa lang nating chop-chop method, yung 15%. Yung 850, discounted daw ito. 850, so ibig sabihin, isasubtract natin yung 15%. Yung 15%, i-chop-chop method ko ito, gawin kong 10%, tsaka 5%. Ang 10% netong 850, tanggalin yung 0, magiging 85. Ang 5%, kalahatiin natin yung 85. That will be equal to 4250. Okay? Pag inad natin ito, magiging ang sagot dito ay 107.50. So pag sinubtract natin, 107.50, subtract lang natin, dagdag tayo ng 2 0 dito. So ito ay magiging 50, nag-borrow dito. So ito magiging ano to, no? Magiging 10, ito magiging 9, ito magiging 4. Okay, 9 minus 7, we have 2, bring down 4. So ito 8 minus 1. So we have 742 pesos and 50 cents. So bakit wala sa choices yung 742 and 50 cents? So dapat siguro 744, no? I-double check natin, double check. Okay, ulitin natin para malinaw. 850 daw, bawasan natin, ulitin natin, 850 bawasan natin ng 15%. So ang 15%, again, ang 10% ay 85. Ang 5% ay equal sa kalahati ng 85, kalahati ng 80, 40, no? Tapos may 5 pa, edi 250. So 4250, pag pinag-add natin, 50, 5 plus 2, 7, and then 8 plus 4, we have 12. Ayun, 127.50. 127.50. So ibig sabihin, pag sinubtract natin, 0, 5, ito ay magiging 9. So 2 pa rin, ano? So ito ay magiging 4. 4 minus 2, 2. 722.50. Ayun, letter B, 722.50. So nagkamali lang kanina na ngang pag-multiply yata. So 72.50, kanina ang naging sagot 742 ata. Okay. So sa pag-add yata nagkamali. So next, number 105. A recipe calls for flour and sugar in the ratio 5:2. So flour to sugar 5:2. If 10 cups of flour are used, how many cups of sugar are needed? So pwedeng titig method na lang ito, no? Saan minultiply yung 5 kaya naging 10 times 2? So ibig sabihin, itong 2 i-multiply din natin sa 2. 2 times 2 magiging 4. Letter C. Maria is twice as old as her son. O, lagyan na agad natin, Maria and son. Si Maria daw twice as old. So ibig sabihin, si son ay X, si Maria ay 2X. Okay? 5 years ago, she was 3 times as old as him. So ito yung now. And then we have 5 years ago, lagay tayo ng past na minus 5. So magiging expression sa past ay 2x minus 5 at x minus 5. So gawin natin yung equation. 5 years ago sa past tayo titingin. She, ibig sabihin si Maria, 2x minus 5. Was, ibig sabihin ng equal sign. 3 times, ibig sabihin 3, i-multiply natin sa kanyang son, x minus 5. What is Maria's current age? I-solve muna natin yung son, tapos i-multiply lang natin sa 2 para makuha natin yung age ni Maria. Okay, so distribute lang ito. We have 2x minus 5 equals 3 times x, 3x.
3 times negative 5, negative 15. Pagsamahin natin yung dalawang x. So, subtract 2x to both sides. Cancel this. So, subtract, we have x. Add 15 to both sides. Okay, add 15 to both sides. Cancel this. Negative 5 plus 15, we have 10. So, therefore, ang son ay 10. Ibig sabihin, si Maria, magiging 2x si Maria. 2 times 10. Ang age ni Maria ay 20. Letter D. Okay? 107. Pipe A fills a pool in 5 hours and pipe B fills it in 10 hours. But a drain empties it in 20 hours. If all three are open at once, how long will it take to fill the pool? Nagtulong yung dalawa parehas open. Ibig sabihin na to addition. 1/5 plus 1/10. Yung isa drain. Ibig sabihin nun, subtract tayo ng 1/20 equals na siya sa 1/x. Solve for x na lang po ito. Okay? So para sagutan natin ito, gawin nating similar fraction ito. 5, 10, and 20 ang LCD nila ay 20. Gawing 20 parehas, multiply by 4. Itong kabila, multiply by 2. Eh di para similar na sila. So similar na yan, magiging itong 4/20 plus, ito ay magiging 2/20 minus 1/20 equals 1/x. So combine na natin kasi 20 na lahat. 4 plus 2 is 6 minus 1. So we have 5/20 equals 1/x. So to solve for x, baligtarin lang parehas. Baligtarin lang ito parehas kasi itong 1/x magiging na siyang x/1 or simply x na lang yon. And then we have 20/5. When we divide this 20 divided by 5, that is 4. Letter A. Next, how much principal will earn 1,200 pesos in interest over 2 years at 8% simple interest per annum? So formula for simple interest is PRT. Hinahanap natin principal, letter P. Substitute lang natin. How much principal will earn 1,200 pesos? Yan yung interest natin. 1,200 pesos, hinahanap yung principal. Ang rate natin ay 8%. So we have 0.08. And then ang time natin ay 2 years. Okay. So ibig sabihin, i-multiply natin ito. 2.08 magiging na siyang 0.16. And then we have P. Okay? 0.16 P equals na sa 1,200. Ngayon, divide lang natin both sides by 0.16. Makukuha na natin yung sagot natin. Ang value ng P natin ay, dahil decimal ito, move ng dalawa, magiging siyang 1,200 dagdag ng 2 over 16. Pag dinivide natin manually, makukuha na natin yung sagot. 120, 3 pang 0, divided by 16. Makakakuha tayo ng sa 120. Ilan yan? Tingin tayo sa choices. 6, 7, 8. So siguro 7. 7 times 6, 42. 7 times 1 is 7 plus 4, 11. Ayun, eksakto na. Magiging subtract natin ito 8. So 80 divided by 16, 5. Eksakto na, 5 times 16, 80. Subtract 0. Kopyahin na lang yung dalawang 0. The answer is 7,500, letter B. Number 109, find the missing number. Okay, so magkakalapit yung number, addition lang ito malamang. 5 plus 6 equals 11. 11 plus 12, 23. Ayun, yung pattern. Tina times 2. 23 plus 24 equals 47. Times 2 lang. 6, 12, 24 times 2 magiging plus 48. So pag pinag-add 47 plus 48, that will be dalawang 40, 80. So magiging 95. Okay? 7 plus 8 is 15. So 95, letter C. Number 10, 3x plus 7 equals 2x plus 19. What is the value of x? So pagsabayin na nating ilipat ito. Lipat yung 2x sa kabila, subtract 2x to both sides. Cancel this. 3x minus 2x, x. Itong 7 ilipat sa kabila, subtract 7 to both sides. Para x na agad naka-isolate na. 19 minus 7 is equal to 12. Letter D. 111. A rectangular garden is 16 meters long and 12 meters wide. What is the length of its diagonal? Okay, so diagonal lang hinahanap natin. Given yung rectangle. Pythagorean theorem lang ito. Rectangular garden, 16. And then 12. Hinahanap natin yung diagonal. So 12, ito 16. Dahil right angle, ito yung diagonal. Lagyan natin ng C.
So ang formula ng diagonal, c squared is equal to square na tong dalawa. So we have 16 squared plus 12 squared. Okay, so use the Pythagorean theorem. Ang 16 squared ay 256 plus ang 12 squared ay equal sa 144. Pag pinag-add natin, 256 plus 144, eksakto siyang 400. So ibig sabihin, pag in-square root natin yan, both sides, eksakto na siyang value ng c ay square root of 40 is 20. Dahil 20 times 20, 400. Letter A. Or pwede yan sa 3, 4, 5. Kung alam niyo yung Pythagorean triple, may video akong bukod nito. Yung 12, 16, automatic yan 20 kasi nasa ano siya, 3, 4, 5. Hindi na sinosolve yan. 3, 4, 5 siya. Multiply lang natin sa 4 lahat ito. 3 times 4, 12. 4 times 4, 16. So ibig sabihin, itong hypotenuse na hinahanap natin, 5 times 4, 20. So hindi na kailangang isolve yan. Number 112 ay probability. A bag contains 4 red balls, 5 blue balls, and 3 green balls. What is the probability of picking a blue ball? So probability ng blue ball ay equal lang sa number of blue balls over the total. Ang number of blue balls ay blue balls 5. Okay. Over the total, i-add natin lahat. 4 plus 5 plus 3 equal siya sa 5 over pag in-add 12. So 5 over 12, letter B. 113. A town's population grew from 8,000 to 9,200 in 1 year. What was the percentage increase? Okay, so rectang formula para sa percentage increase ay equal sa increase over the original or the old value. Ang increase, syempre, makukuha yan, subtract lang natin ito. 9,200 minus 8,000, divide natin sa original, 8,000, yung pinanggalingan. So pag sinubtract natin, meron tayong 1,200 divided by 8,000. Pwede nating i-cancel yung tig dalawang zero. Meron tayong 12 over 80. 12 over 80 na pwede nating gawin na lang nating 100 kasi ang n over 100 equal yan sa n% para wag na tayong mag-long division. 12 and 40, 12 over 80 pwedeng i-divide parehas sa divide natin parehas sa 4. Magiging siyang 3 over 80 divided by 4, 20. Tapos, para maging 100, multiply parehas sa 5. Multiply by 5, magiging siyang 15 over 100, which is equal to 15%. Letter C. Number 114. Two cyclists start from the same point. Okay, same point, ito yan. And travel in opposite direction. So, yung isa papunta dito, yung isa papunta dito sa kabila. One at 18 kilometers per hour and the other 22. So dito yung 18 kph, dito naman yung 22 kph. After how many hours will they be 100 kilometers apart? So ang total distance daw nila ay 100 kilometers apart. Ang formula lang ng opposite direction, i-multiply lang natin parehas ito sa time. Ito yung distance kasi dito sa left. Multiply natin sa same time kasi same time daw sila. After how many hours will they be 100 km apart? I-add lang natin yan. Ang formula natin, 18t plus 22t, that is equal to 100. Okay? Pag in-add natin ito, meron tayong 40t is equal to 100 and then divide both sides by 40. Pag dinivide both sides by 40, cancel lang natin yung tigisang 0. 10 divided by 4, that is equal to 2.5 hours, letter D. Number 115, how many liters of 70% acid solution must be mixed with 10 liters of 10% acid solution to obtain a 30% acid solution? Ang gagamitin ko lang technique dito, yung alligation method or yung spiral method na ginagamit ko. Percent at liter, lagay natin 70% must be mixed with 10 liters of 10%. So, unahin ko tong 10%. 10% daw magiging 10 liters. 10% 10 liters, tas ihahalo sa 70%. 70% tayo, how many liters? Dito ko ilalagay yung N. Tapos, yung kakalabasan daw na mixture ay 30%. Okay, so pag ginamit natin yung spiral method, sasubtract lang natin ito, subtract din ito over dito sa dalawa. Kaya spiral method yung tawag ko dito. So, magiging formula 70 minus 30. Subtract natin ito. So, we have 70 minus 30 over itong 30 minus 10 equals dito sa 10 over n.
Okay, now solve for n. Pwede isubtract muna natin ito. We have 40 over 30 minus 10, 20 equals 10 over n. And then ito madidivide na ito. 40 divided by 20. 2 na lang siya. Equals 10 over n. Ngayon, para ma-solve natin yung n, cross-multiply natin. Ito, lagyan natin ng over 1. So we have 2n is equal to 10. Divide both sides by 5. Ang magiging divide both sides by 2. Answer na agad yung nailagay ko, 5. So therefore, ang magiging n natin, 10 divided by 2 is 5. Therefore, letter A. Okay? So next, simplify 3 cubed times 3 squared. 3 cubed times 3 squared, lagay natin sa denominator itong divided by 3 to the 4th. Apply the law of exponent, same base. Same base, add the exponent. So magiging siyang 3 to the 3 plus 2. Add the exponent, 3 plus 2 magiging 5. Over 3 to the 4th. Ngayon, same base din tayo, parehas 3. Subtract lang natin yung exponent dahil division naman ito. So 5 minus 4, we have 3 to the first power or simply 3. Letter B. Okay? So saktuhan lang, no? 116, naka 39 na tayo. So mga 44 minutes nga. So saktuhan lang, 1 minute and 6 seconds. Hanggang 120 ito, di ba? 122 pala. So medyo sumobra tayo ng konti kasi ine-explain pa natin no? Habang nagsasagot. Find the next term. 2 naging 6. Multiplication ito. 2 naging 6 times 3. 6 naging 18 times 3. 18 naging 15 times 3. So therefore, 54, multiply natin sa 3, ang magiging sagot natin ay 12, 15 plus 1, 162, letter C. Then we have after spending 2/5 of her money on groceries, 1/4 of the remainder on transportation, Anna has 540 left. How much money did she start with? Ilet natin X. Nag-start siya sa X. Tapos hatiin natin tong X, in-spend niya yung 2/5. 2/5 of X, syempre yung natira niya, ito yung remaining niya, 3/5. Kailangan ang total nito, 2/5 plus 3/5 equal dapat sa 1. 2/5 plus 3/5. Kaya ang remaining niya, 3/5. Okay? Tapos 1/4 of the remainder daw. Ito, i-branch ulit natin ito. 1/4 ng remainder. So ibig sabihin, ginamit niya yung 1/4, may natira pa siya ditong 3/4. Okay? So 3/4 nito. Ito na yung magiging bago. 1/4 ng 3/5 of X tapos 3/4 ng 3/5 of X ay equal daw sa 540. Yung natira niya 540. Okay, so ito na ang working equation natin. Okay? So pag sinolve natin ito, multiply lang natin ito, magiging siyang 3 times 3, we have 9x. Sinama na natin yung x over 4 times 5, 20. Equal siya sa 540. Ngayon, to solve for x, multiply natin sa reciprocal. Reciprocal ng 9 over 20, 20 over 9. So, multiply natin sa 20 over 9. Okay? Para cancel 20, cancel yung 9. Ang matitira na lang, 54 divided by 9, eksakto, no? 54 divided by 9, that is 6. May 0, kaya 60. So, pag minultiply natin, 60 times 20, 6 times 2 lang yan, 12. Kopyahin yung dalawang 0. 1,200, letter D. 119, what is the greatest common factor? GCF of 48 and 60. So saan pwedeng i-divide ang 48 at 60? Continuous division tayo. Pwede na agad dito sa 12. Pero pag inuti-uti natin, pwede sa 2, magiging siyang 24, 60 divided by 2, 30. Sa 2 ulit, magiging siyang 12, and then 30 divided by 2, 15. Then, divide natin naman sa 3. Dito yung 3. 12 divided by 3, magiging siyang 4. 15 divided by 3, magiging 5. So, stop na tayo dito. Ito yung GCF na, i-multiply natin ito. 2 times 2, 4 times 3, 12. Therefore, letter A, 12 ang greatest common factor. Okay? 120. A store offers 10% discount, then additional 5% of the discounted price for members. What is the total percentage discount for members? Okay. So, ang shortcut lang dito, 10% plus 5%, 15. Tapos, hindi 15 yun, malito. So, magiging siyang mas mababa lang ng konti sa 15%. So, siguro 14.5 ito or 13.5. So, isolve na lang natin para malinaw. Magsimula tayo sa 100. Ilet natin 100. Bawasan natin ng 10%. Kaya 100 ang ginagamit kasi ang 10% ng 100, minus lang tayo ng 10. So, magiging na siyang 90. Ngayon, yung 90, bawasan naman natin yung 90 ng 5%.
Okay, so ano ang 5% ng 90? Eh di, yung 10% ng 90 ay equal sa 9. Tanggalin yung 0. Ang 5%, kalahati ng 9, eh di magiging 4.5. Okay, ayan, 4.5. So pag binawasan natin ng 4.5, gawin natin itong 0. Borrow tayo, magiging 10. Ito ay magiging 9. Ito magiging 8. So 10 minus 5, we have 5. 9 minus 4, 5. Bring down 8. So 85.5 na lang siya. Dahil 85.5 na lang siya, from 100, minus natin yung 85.5, yan na yung magiging discount. Total percentage discount. Okay. Gawin natin 10, ito magiging 9, ito magiging 9. 9 minus 8, 1. 9 minus 5, 4. And then 10 minus 5, 5. So the answer is 14.5%, letter B. Last two numbers. 121, the average of 5 consecutive odd numbers is 51. What is the largest number? Kapag consecutive odd numbers, automatic yan. Kapag given yung average ng consecutive numbers, given yung 51, automatic yung 51, yan yung gitna. So, para makuha yung largest number, shortcut na ito, gitna na tong 51. So, ibig sabihin, yung consecutive odd numbers natin, add lang tayo ng 2, 53, subtract ng 2, 49, add pa ng isang 2 kasi ito yung middle natin. Yung average yun yung middle. So, meron pa tayo ditong 55, sa kabila naman 47. Ang hinahanap natin, largest number, 55, letter C. Okay. Ayan, so sumobra lang tayo ng konti no, sa 44 minutes. So, last number na tayo, 122. Siguro kung hindi ko ina-explain, ano to, kayang-kaya natin ng mga bandang 40 minutes lang ito, no? Ayan, so logical reasoning ito, number 122. All A are B. Sa Venn diagram niyan, all A are B, ibig sabihin nakapaloob. Nakapaloob. All A are B. Tapos maraming case ito. Sum B are C. Sum B are C, so dalawang case itong sum B are C. Pwedeng dito ko ilagay si C kasi sum, may intersection dapat sila. Pwede rin dito sa kabila. Basta may intersection dapat sila ni C at ni B. So dalawang case yan. Tapos ito namang no C is D, ibig sabihin ng no, hindi magi-intersect si C kay D. So si D pwede nating ilagay dito si D. Pwede rin dito. So maraming possible case. So ngayon, sagutan natin yung mga given natin kung tutugma dito sa diagram natin. All ARC, hindi pwedeng mangyari yan kasi eto si A. Pag all ARC, dapat nakapaloob siya kay C. Base sa diagram natin, hindi. So mali. Letter B, sum ARD. Sum ARD, ito daw part ng A, sum ARD, hindi tayo sure. Kasi pwedeng si D nandito. Pwedeng si D nandito. So hindi tayo sure, mali. Letter D, no A is D, no A is D, hindi rin tayo sure. Hindi tayo sure kasi yung D, ang alam natin no C is D. Si D, nakahiwalay siya kay C. Pero hindi natin alam kung saan natin ilalagay si D. So therefore, letter C ang tamang sagot, not determined. Kasi yung mga choices natin ay hindi tayo sure dun sa tatlo. Okay? So that's it. Thank you for watching. So i-stop natin yung timer. Nasagutan natin siya sa loob ng 46 minutes 47 seconds. So saktong-sakto lang yan. Kasi ine-explain ko habang sinasagutan. Kung hindi natin ine-explain mga diretsong sagot, kayang-kaya yung sagutan yan 1 minute per item. Kayang-kaya yan. So good luck sa lahat na nagre-review. Sana nakatulong ang video na ito para sa inyong pagre-review sa civil service exam. So bye-bye and God bless.